ang nagtanong na naman dito kila Diskaya, si Congresswoman Beatrix Luistro. Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, tinatanggap nyo ba na kayo ay sobrang yumaman? Itong paglaki ng inyong assets at mga yaman ay taong 2017 pataas? Sabi ni Diskaya, oo. Ito, may reaksyon, may advice si dating Senador Sani Trillanes dito sa mag-asawang Diskaya, lalo na kay Sara Diskaya. May advice siya, paano ang mga ito makakalaya. Ang advice ni Trillanes, kung titingnan natin, isasabi ko sa inyo mamaya, ibang-iba dun sa advice ni Marcoleta. Kaya ngayon, kumbaga, nakina Diskaya na kung sinong susundin nila. Yung in-advise sa kanila ni Marcoleta o yung itong ina-advise sa kanila ni dating Senador Sani Trillanes. Matagal kasi na ang parang pinakikinggan itong mag-asawang Diskaya si Marcoleta eh. Sinusunod nila kung anong advice ni Marcoleta sa kanila. Mula pa lang doon sa kanilang sinumpaang salaysay. Doon kasi sa sinumpaang salaysay ng mag-asawang Diskaya, ang mga binabanggit doon wala man lang senador. Pangalawa, lahat kongresista ang mga nandun. Lahat mga kongresista. At ngayon, lahat ng mga sinasabi ng Diskaya doon sa kanilang sinumpaang salaysay, mula lang 2022 to 2025, ibig sabihin panahon ni PBBM yan, ni Marcos. Pero yung panahon ni Duterte, wala. Walang nababanggit doon. Kaya ang advice ni Trillanes, mga kabunyong, ganito ang advice ni Trillanes. Sabi ni Trillanes sa advice niya, ito ipakita ko. Ayan. Ito yung advice ni Trillanes. Sabi niya, mga kabunyong, dapat niyang ma-realize na ang tanging paraan lang para makalaya siya ay kung sasabihin niya ang totoong backer niya noong Duterte administration. Kaya siya nakakuha ng 200 billion pesos na worth of projects. Yan po ang sinabi ni dating Senador Sani Trillanes. December 21 yan mainit-init pang advice yan ni dating Senador Sani Trillanes. Kumbaga, ang kailangang sabihin ng mga Diskaya ay sino ba ang naging backer nila? Sino ang pinaka nagbigay sa kanila ng kasi ang worth ng projects di umano ito nag-research si dating Senador Sani Trillanes. Ang worth ng projects ng mga Diskaya mula 2016 to 2022, ibig sabihin sa panahon lang yan ng Duterte 200 billion. Grabe 200 billion pesos ang worth ng projects na nakuha ng mga Diskaya panahon ni Duterte. Sa bagay, inamin din naman yan ng mag-asawang Diskaya eh. Nung si Bato pa nga ang nagtanong sa kanila, di ba? Tinanong ni Bato, kailan po kayo naging talagang malaking kontraktor na yumaman kayo sa mga transaksyon? Sabi niya, 2016. 2016. Tapos pinaulit pa ni Bato, pakisigurado po ng pitsa ng taon. Sabi niya 2016. Nung nag-appear na naman sila sa kamera, ang naalala ko, ang nagtanong na naman dito kila Diskaya, si Congresswoman Beatrix Luistro. Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, tinatanggap nyo ba na kayo ay sobrang yumaman? Itong paglaki ng inyong assets at mga yaman ay taong 2017 pataas? Sabi ni Diskaya, oo. Ang problema ngayon, pagdating dun sa kanilang sinumpaang salaysay, wala naman silang binabanggit sa panahon ni Duterte. Walang binabanggit itong mag-asawang Diskaya. Kaya ang malinaw, pinoprotektahan nila yung mga panahon ni Duterte. Dun sila yumaman ng sobra. Dun sila yumaman ng sobra. Ito na nga, nag-research na si Trillanes, 200 billion worth of projects ang nakuha nila sa panahon ng Duterte. Kaya ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Trillanes, sabihin na lang nila yun. Sino-sino ang mga backers nila nung panahon ni Duterte kasi dun sila sobrang yumaman. Ang problema, yun din ang ayaw sabihin ng mga Diskaya. Ayaw nila eh. Mayroon silang mga sinabing pangalan, pero mga kongresista. At yung mga kongresista na yun, mga project sa panahon ni Marcos, 2022 to 2025. Kaya hindi tell-all ang ginagawa. Ang ginagawa ng Diskaya, may tinatago, hindi nagtitell-all. Lalo pa, hindi sila nagbabalik ng yaman. Ayaw nila.
Kasi ang advice sa kanila ni Marcoleta, hindi nyo naman kailangang magbalik ng yaman. Kasi wala naman yan sa rules. Wala naman yan sa batas. Eh di ba yan yung laging binabanggit pa ulit-ulit ni Marcoleta. Tinatanong pa nga yung DOJ, tinatanong yung ombudsman, saan ba sa batas makukuha yan na dapat munang magkaroon ng restitution. Kaya ito, ang mangyayari talaga dito kay Diskaya, kung hindi sila magko-cooperate, hindi nila sasabihin ang lahat ng nalalaman, lalo na yung tungkol dyan sa panahon ni Duterte, paano kayo sobrang yumaman? Anong mga projects? Actually, alam nyo yung nakasuhan si Diskaya mga kabunyog? Itong unang kaso ng Diskaya, itong dahilan bakit na-aresto si Sara Diskaya, sa Davao Occidental yan, 96.5 million. Alam nyo kung kanino pa yan na taon? Duterte yan. 2022 GAA yan. Flood control project sa bayan ng Jose Abad Santos sa lalawigan ng Davao Occidental. So, ano yon? Kumbaga hindi sila makakatakas doon, itong mga Diskaya, kasi ghost project. Ghost project. Kaya, ang dapat na gawin talaga ng mag-asawang Diskaya na yan, mag-cooperate na at magbalik ng ninakaw na yaman. Yun lang. Pag sinabing mag-cooperate, huwag silang magpo-protect kanino man. Lalo na nung panahon ni Duterte, sabihin nila, paano sila sobrang yumaman sa panahon ng Duterte? Kasi 200 billion worth of project, sabi ni Trillanes, ang nakuha nila panahon ni Duterte. Pagkano ang mga kickbacks doon? Sino ang nabigyan yan? Ang problema dyan, ay di ba nag-joint venture pa ang Diskayas kila Bongo? Yung construction companies ng pamilya ni Bongo, nag-joint venture pa yan. Magkano doon yung naging partihan nila? Sino-sino ang nabigyan ng kickbacks doon? Yan ang mga kailangang sabihin ng mga Diskaya kung gusto nilang makalaya. Sabay, magbalik sila ng ninakaw na yaman. Pag hindi nila ginawa yan, wala. Yan. Bahala sila. Sinong susundin nila? Si Marcoleta o si Trillanes? Kung patuloy silang si Marcoleta ang sinusunod, hindi talaga sila makakalaya. Yan ang totoo dyan.